May kilala ka bang lalaki na hindi naman gwapo, hindi macho, hindi sosyal, hindi mayaman, pero bakit parang may magnet sa katawan? Yung tipong pag may babae biglang napapalingon. Kapag nag-text, may sagot. Kapag nagparamdam, may reply. Kapag nagyaya, may oras. Samantalang ikaw ilang beses nang nag-effort, ilang beses nang nagpakita, ilang beses nang nag-invest ng feelings. Pero parang invisible ka pa rin. Bakit ganun? Ano bang meron sa mga lalaking to? At ano bang galawan nila na parang sila lagi ang panalo sa babae? Ganito kasimple. Hindi sila magulo, hindi sila takot, at hindi sila mabilis maapektuhan. May sistema sila, isang galawan na hindi halata pero malakas ang tama. Ngayong video, sisirain natin ang code na iyan. Ihahawak ko sa iyo ang blueprint. Ipapakita ko sa iyo kung paano gumagalaw ang mga lalaki na pro pagdating sa babae. Yung mga may finesse, may timing, may diskarte, at higit sa lahat, may presence. Handa ka na? Simulan natin. Sa modern dating, karamihan ng lalaki, hindi sila kulang sa effort, kulang sila sa tamang galaw. Yan ang problema. Lalapit ka agad, magpaparamdam ka agad, magpapakita ka agad ng interest, magbibigay ka agad ng oras, magpapadala ka agad ng attention. Ang hindi mo alam, habang todo bigay ka yung ibang lalaki, hindi nagmamadali. Habang ikaw na-excite kapag nag-reply siya, sila kalmado lang. Kahit 10 minutes bago mag-reply yung babae, okay lang. Kasi alam nila, ang attraction ng babae, hindi napipilit. Ina-attract yan. Habang ikaw nag-overthink ng, may chance ba kami? Crush niya kaya ako? Bakit hindi pa siya nagre-reply? Yung mga pro, hindi sila nag-iisip ng ganun. Ang mindset nila, kung gusto niya ako, lalapit siya. Kung ayaw niya ako, may iba pa. Hindi ito arrogance. Ito yung confidence na nanggagaling sa self-worth. Ito ang reason kung bakit maraming lalaki ang bagsak sa unang round pa lang. Hindi dahil pangit sila. Hindi dahil mahina sila. Hindi dahil wala silang pera. Kundi dahil mali ang galaw. Kung nagtataka ka bakit lagi kang nauuwi sa, nice ka naman pero hindi pa ako ready for a relationship. O mabait ka. Pero parang kuya lang tingin ko sa'yo. O yung pinakamasakit, yung hindi ka sinasaktan. Pero dinadaan ka sa hindi ka pinapansin. Kapatid, baka isa ka sa mga lalaking oversharing, overgiving, overchasing, overinvesting, overthinking. Samantalang yung mga pro, ramdam nila kung kailan sila babanat, kung kailan sila atras, kung kailan sila tatahimik, kung kailan sila magbibigay, kung kailan sila magpapakita ng interest, tamang timing lang. Isa pang masakit, kapag ginawa mo ang maling galaw sa maling babae, mauubos ka. Mapapagod ka. Magmumukha kang pawa. Magmumukha kang needy. Kahit hindi mo naman intention. Parang basketball. Hindi porket malakas ka tumira, papatak ka ng 3 points. Kailangan tamang anggulo, tamang distansya, tamang timing. At sa babae, mas mahigpit. Hindi effort ang basihan ng attraction. Presence, attitude, at behavior. Galawan Dorschwander controlled energy. Hindi mabilis maapektuhan. Hindi reactive, kalmado. Ang pinaka-obvious na galaw ng lalaki na pro, kalmado. Hindi nagmamadali. Hindi nagpapanik. Hindi reactive. Sa modern dating, ang pinaka-turn off sa babae ay lalaking naiinis agad pag hindi ni-replyan, nasa stress agad pag hindi tinawagan, nalulungkot agad pag hindi na-mention sa story, nagagalit agad pag may ibang kasama yung babae. Yan yung tinatawag na uncontrolled energy. Parang tubig na tumatapon. Pero ang mga lalaking pro, parang dagat sa umaga. Tahimik. Malamig. Hindi basta-basta natitinag. Because calmness is attraction. Modern example. Scenario 1. Babae. Sorry, ngayon lang ako nag-reply, busy kasi. Normal guy. Okay. Pero halatang tinamaan yung ego. Pro guy. No worries, sana productive yung araw mo. Tapos hihinto na siya. Hindi niya ipipilit ang conversation. Result? Yung normal guy, di niya naisipan replyan ulit. Yung pro guy naman ay intriga siya bakit hindi na ito naghabol. Calmness creates mystery. Mystery creates pull. Pull creates attraction. Ang babae parang kandila. Kapag hinipan mo ng mabilis, namamatay. Pero kapag binigyan mo ng tamang hangin, mas lalong lumiliwanag. Galawan 2, direct pero hindi ng uto. Straightforward pero hindi manipulative. Isa sa mga pinaka-sexy sa lalaki para sa babae. Clarity. Hindi sila dalawang muka. Hindi sila paikot. Hindi sila pa-cute. Hindi sila nagpaparinig.
Hindi sila auto good morning everyday kahit hindi naman sila close. Pro guys know what they want. Pero hindi nila ito pinipilit. Pro guy, free ka ba this weekend? Gusto kitang yayain kape. Kung hindi pwede, hindi sila magagalit. Hindi sila magmamaktol. Hindi sila magte-text ng, hala sige, di mo ako gusto eh. Walang paawa. Walang hila-hila. Walang drama. Bakit effective ang direct approach? Naramdaman ng babae na may confidence ka. Naramdaman niyang hindi ka needy. Naramdaman niyang hindi mo siya tinatrap. Naramdaman niyang may standards ka. Ang lalaking pro parang nag-o-order sa restaurant. Alam niya kung ano gusto niya pero kung unavailable yung dish, hindi siya umiiyak. Pipili siya ng iba. Clarity, not attachment. Galawan 3, the subtle presence. Hindi madalas, pero ramdam. Ito ang galaw na hindi naiintindihan ng maraming lalaki. Kala nila para mapansin, kailangan araw-araw magparamdam. Kala nila, para magustuhan, kailangan lagi silang nandyan. Pero sa mga pro, hindi lagi. Pero tama ang timing. Paano nagwo-work to? 1. Nagpapakita ka ng interest. 2. Pero hindi ka clingy. 3. Nagpaparamdam ka. 4. Pero hindi ka predictable. 5. Nandyan ka. 6. Pero hindi ka laging available. Hindi araw-araw nakachat. Pero kapag nagchat ka, may sense. Hindi, hindi kain ka na everyday. Hindi GM, good morning. Instead, deep and simple. Kamusta yung training mo kahapon? Natuloy? That's presence. Hindi madalas, pero relevant. Pero may impact. Why do pro guys do this? Kasi alam nila, the more space you give a woman, the more she thinks about you. And the more she thinks about you, the more she gets attached. Hindi ako kailangan araw-araw makita para mahalin. Minsan yung hindi mo madalas nakikita, sila yung hindi mo makalimutan. Para maging pro ang galaw mo, kailangan maintindihan mo ang isang core concept. Women don't fall for men because of frequency. Women fall for men because of emotional impact. Hindi importante kung gaano kakadalas magparamdam. Ang importante, ano nararamdaman niya tuwing nag-a-appear ka. Ito ang playbook ng mga pro. Women love men who are emotionally stable. Kapag kalmado ka, hindi clingy, hindi seloso agad, hindi insecure, she feels safe. Alam niyang hindi mo siya nilalaro. Hindi mo siya ginugulo. Hindi ka pa cute. Hindi ka predictable. Hindi ka desperate. Hindi ka overexposed. Napansin mo ba to? May mga lalaki na kahit hindi sila laging active, hindi laging nandyan, hindi laging nagpaparamdam, pero sila yung hinahanap-hanap. Sila yung gustong kachat ng babae. Sila yung gustong makausap. Sila yung hindi makalimutan. Habang yung iba kahit araw-araw nag-GM, nag-e-effort, nagpaparamdam, nag-aalok ng kung ano-ano, parang wala pa rin. Hindi ito dahil mas gwapo sila. Hindi ito dahil mas mayaman sila. Hindi ito dahil mas magaling sila. Ito ay dahil may ibang level ng galaw sila. Galaw na hindi aggressive pero hindi rin passive. Galaw na hindi presko pero hindi rin papansin. Galaw na tamang timpla. Malambing pero may boundaries. Available pero hindi laging accessible. Present pero hindi clingy. Kung bakit kahirap gumawa ng impact sa babae ay dahil mas madalas kang nagbibigay kaysa nagdi-deliver ng experience. Ano ibig sabihin nun? Ganito. Nagpapadala ka ng attention, pero hindi ka nagpapadala ng emotion. Nagpapadala ka ng oras, pero hindi ka nagpapadala ng impact. Nagpapadala ka ng interest, pero hindi ka nagpapadala ng mystery. Naging predictable ka, at kapag predictable ka, hindi ka na nakaka-excite. Modern dating is not just about being nice. Hindi sapat ang pagiging gentleman. Hindi sapat ang pagiging mabait. Hindi sapat ang pagiging present lagi. Sa mundo ngayon, ang babae exposed sa 10 guys sa DM, 20 guys sa TikTok comment, 30 guys na nagpaparamdam. Hundreds of options sa paligid. Kapag all-in ka agad, kapag todo effort ka agad, kapag mega presence ka agad, ang dating mo ay wala ka ng challenge, wala ka ng edge, wala ka ng pwedeng ika-trigger ng curiosity. At ang lalaking walang challenge sa babae, unti-unting nagiging background noise. Yan ang problema, at dito ka madalas matalo. Hindi dahil kulang ka, hindi dahil hindi ka worth it, hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil mali ang pacing mo. Parang racing, kapag binilisan mo agad sa simula, ubos kang gasolina bago pa umabot sa destination. Parang boxing, kapag suntok ka ng suntok sa first round, hihingalin ka bago pa dumating ang knockout round. And sa babae kapag sumugod ka agad, todo emote, todo effort, todo lambing, todo presence, todo panunuyo. Akala mo makukuha mo siya, pero ang nangyayari, nawawala ang thrill, nawawala ang curiosity.
Nawawala ang value. Nawawala ang urge niya na ikaw ang mauna dahil hindi mo siya binigyan ng espasyo para mag-invest balik. Ang pinakamalupit na truth, kung ikaw ang unang nauubos, hindi ka niya mauulit. Galawan number 4, the controlled distance. Hindi clingy, hindi malayo, tamang calibrated distance. Ito ang galawang hindi marunong gawin ng 90% ng lalaki. Kapag gusto nila ang babae, feeling nila dapat araw-araw chat, araw-araw update, araw-araw kulitan, araw-araw musta. Mali, hindi ganyan ang pro. Ang pro, may tamang distansya. Hindi ibig sabihin deadma. Hindi ibig sabihin mayabang. Hindi ibig sabihin unavailable. Hindi ibig sabihin pa hard to get. Ang ibig sabihin, may sarili siyang mundo at hindi umiikot sa babae. Bakit powerful ang controlled distance? Kasi naaalala ka ng babae pag wala ka? Kasi may time siya magtanong, ano kaya ginagawa niya? Kasi may chance kang mag-build ng mystery. Kasi hindi ka nagmumukhang nangangailangan. Example, Day 1, smooth conversation. Day 2, minimal chat, busy ka sa life mo. Day 3, may konting kalokohan or compliment. Day 4, tahimik ka hindi dahil nagtatampo kundi dahil may ginagawa kang productive. She will think, hindi siya clingy, pero hindi rin siya cold. Ano ba talaga siya? Ang intriguing naman. That's the sweet spot. Hindi kita iiwan pero hindi rin kita hahawakan ng sobrang higpit. Kasi ang tunay na halaga, nararamdaman sa pagitan ng presensya at distansya. Galawan near 5 in the unexpected depth. May lalim kang hindi agad nakikita. Ito ang galaw na nagiging dahilan kung bakit ang mga pro nagiging iba sa mata ng babae. Hindi sila mababaw. Hindi sila puro lande. Hindi sila puro pa-cute. Hindi sila puro generic compliments tulad ng ganda mo, cute mo, kumain ka na. Ang pro, they connect beyond surface level. Example, instead of saying, ang ganda mo sa picture, pro guy says, yung ngiti mo dito, parang genuine. Ano nangyari dati nung araw na yan? Boom. Depth, one question, pero biglang nag-open ang babae. Biglang nagkwento, biglang nag-share ng personal. Bakit malakas ang impact? Nare-relate mo siya. Naramdaman niyang hindi ka mababaw. Naramdaman niyang hindi ka kagaya ng 90% ng lalaki na puro appearance ang tingin. Naramdaman niyang pinag-isipan mo yung tanong. Imagine a chat. Babae, eto pa pic ko kahapon. Typical guy, ang sexy mo. Pro guy. Mukhang masaya ka dyan ha? Favorite mo ba yung lugar na yan o may magandang nangyari lang nung araw na yan? Result? She opens up. And when a woman opens up, she builds emotional bond. Ang pangakit hindi nasa mga mata. Nasa lalim ng tanong at lalim ng pakikinig. Galawan number 6, the value-focused life. Lifestyle na hindi centered sa babae. Ito ang galaw na pinakamahirap pero pinakamalupit. Karamihan ng lalaki pag nagkakagusto, ginagawa ang babae bilang centerpiece ng araw nila. Kung kailan online ang babae, dun sila nagiging available. Kung kailan free ang babae, dun lang sila may plano. Kung ano gusto ng babae, yun ang susundin nila. Hindi ganun ang pro. Ano ang pro move? May sarili siyang buhay na tumatakbo kahit gusto niya yung babae. May fitness routine. May trabaho or business na focus. May hobbies. May barkada. May passion. May goals. May growth. Because a man with direction is attractive. A man without direction becomes replaceable. Example. Babae, gala tayo ngayon? Normal guy. Sige, kahit may gagawin ako, cancel ko. Pro guy. G, gusto ko pero may kailangan akong tapusin. Weekend natin gawin, mas okay ako nun. Result? Hindi siya pa hard to get. Hindi siya nagmamatigas. Pero hindi rin siya tuta. Why is this attractive? She sees discipline. She sees priorities. She sees direction. She sees strength. She sees identity. At pinaka-importante, napapaisip siyang mabuti. Kaya niya tumanggi. Ibig sabihin hindi umiikot ang mundo niya sa akin. Yan ang mas nagpapahulog sa babae. Ang lalaking may direksyon, mas nakaka-attract kaysa sa lalaking may atensyon. Ngayong pinag-usapan natin ang 3 high-level moves, ipaliwanag natin kung bakit sila malakas ang tama sa babae. Controlled distance or psychological space. Men fall in love through presence. Women fall in love through absence. Kapag konti ang distansya, kulang ang attraction. Kapag sobra ang distansya, nawawala ang connection. Pero kapag tama ang distansya, doon sila nahuhulog. 2. Unexpected depth. Emotional intelligence. Hindi mababaw ang lalaking pro. Hindi sila puro physical talk. Hindi sila puro libog talk. Hindi nila kino-convert ang conversation sa landi agad.
They make her feel understood. And when a woman feels understood, she chooses that man. Value-focused life is independence. Walang babae ang gustong maging mission ng lalaki. Gusto nila maging parte ng mission, pero hindi yung sila ang buong mission. Bakit? Because when a man has his own direction, pananigangis under mas masculine ang dating, mas grounded, mas confident, mas may identity, mas may purpose. And masculinity plus purpose crosses attraction. May mga lalaki na hindi mo mararamdaman agad ang bigat, pero kapag dumating sila sa buhay mo, hindi mo sila makalimutan. Hindi sila ang pinakamaingay. Hindi sila ang pinakapasigaw. Hindi sila ang pinakamalanding tipo. Pero may kakaiba sa kanila. Yung presensya nila parang kape sa umaga hindi mo hanapin. Pero kapag wala, may kulang. Ito yung mga lalaki na hindi naghahabol pero hinahabol. Hindi nagmamadali pero sila yung hinihintay. Hindi nagpapapansin pero sila yung napapansin. At ngayon sasagutin natin ang tanong na, paano nagiging irresistible ang galaw ng mga lalaking pro? Kung gusto mong maintindihan ang tunay na mentalidad, timing, at galawan ng mga lalaking hindi mo maipaliwanag pero nakaka-addict sa babae, ito na yon. Ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang hindi nagiging irresistible ay simple. Gusto nila agad ng resulta. Ayaw nila ng proseso. Gusto nila agad mahalin. Gusto nila agad pansinin. Gusto nila agad maging priority. Gusto nila agad ng romantic reciprocation. Pero ang tunay na attraction ng babae ay hindi nabubuo ng bilis umitsin, effort, attention, constant presence. Ang tunay na attraction ay nabubuo ng pacing, timing, behavior, boundaries, self-control, a presence na may impact. Kaya karamihan ng lalaki, nasasaktan, naubos, friend zone, napapagod, hindi pinipili dahil mali ang approach. Hindi nila alam gumawa ng emotional tension. Hindi nila alam gumawa ng psychological attraction. Hindi nila alam gumawa ng value exchange. Ito ang mga bagay na mastered ng mga lalaking pro. At dito papasok ang masakit pero totoong katotohanan. Kapag naging predictable ka, kapag naging available ka palagi, kapag naging sobrang eager ka, kapag wala kang boundaries, kapag sobra kang accommodating, kapag ginawa mong priority ang babaeng hindi ka priority, bumababa ang value mo sa mata niya. And the worst part, hindi ka niya sasaktan. Hindi ka niya buburahin, hindi ka niya aawayan. Pero unti-unti ka niyang i-slide sa category na pinakaayaw mo. Comfortable kausap pero hindi ka niya nakikitang lalaki. Ang pinakamabigat pa, habang ikaw todo bigay, may lalaki sa background na kalmado lang, chill lang, hindi naghahabol, hindi nanggigigil, at siya ang pinapansin. Bakit? Kasi yung galawan niya, may psychological weight, may emotional tension, may magnetic pull. Galawan Theory 7, The Art of Limited Access, kung paano nagiging valuable ang presence mo. Kapag palaging available ang isang bagay, hindi na ito special, hindi na ito exciting, hindi na ito nakaka-thrill. Ito ang pinakasanayang babae. Mga lalaking laging nandyan, laging online, laging handang mag-reply, laging handang sumagot, laging handang mag-adjust. Pero ang pro, hindi ka niya binabasura, pero hindi ka rin niya inuuna. May sarili siyang tempo, may sarili siyang limit, may sarili siyang availability window. Modern example, messenger chat. Babae, hey, you busy? Normal guy, hindi, ano yun? Pro guy. Medyo may ginagawa ako, anong meron? Sagot pero hindi over-available. Babae, wala naman, share ko lang to. Pro guy, haha nice. I'll reply properly later, may tinatapos lang ako. Hindi ito ignoring, ito ay limited access. At dito nagsisimula ang curiosity. Ano kaya ginagawa niya? Bakit hindi siya laging online? Sino kasama niya? Busy ba siya? Active ba ang life niya? Mas gusto mong kainin ang pagkain na hindi mo laging nakikita kaysa sa pagkain na nasa harap mo araw-araw. Galawan 38, The Soft Glimpse of Vulnerability. Hindi madrama, pero may lalim. Hindi nagtatago pero hindi umaasa. Ito ang galawan na hindi marunong gawin ng typical na lalaki. Kapag nag-o-open sila, nagiging the emotional dump, drama mode, Yugot Lord, oversharer, clingy, pa-victim. Pero ang pro, alam nila kung paano mag-open in a way na masculine, controlled, sincere, grounded,
Relatable? Emotionally attractive. Babae, may fear ka ba sa relationship? Normal guy, oh sobra, iniwan ako dati eh. Clingy vibe, low value energy. Pro guy, meron din syempre. Pero natutunan ko sa last relationship ko na kahit takot ka, okay lang basta nagmamahal ka ng tama. Short, calm, may wisdom. Hindi pa victim, hindi pa awa. Bakit malakas ito? Kasi nagiging totoo ka. Hindi ka robot, hindi ka bato, may lalim ka. Pero may control ka. Women love men who can open up without losing composure. Hindi ako mahina kapag nagbukas ako. Nagpapakatotoo lang ako, pero hindi ako bibigay. Galawan na resign, the confident silence. Tahimik, pero may bigat. Ito ang galaw na hindi marunong i-handle ng insecure na lalaki. Kapag naging tahimik ang babae, nagmamadali silang maghabol. Kapag hindi nag-reply, nagpapadala agad ng double text. Kapag hindi nag-respond, nagpapadala ng or okay ka lang. Pero ang lalaking pro, hindi siya natatakot sa silence. Alam niya ang value ng katahimikan. Alam niya ang part ito ng attraction. Example, nag-chat kayo ng smooth. Bigla siya hindi nag-reply. Normal guy. Hello? Okay ka lang? Galit ka ba? Sin mo ko? Pro guy. Tahimik. Chill. Patuloy ang buhay. Magre-reply lang pag may tamang oras. And guess what? Kapag hindi ka nagpanik, madalas ang babae ang unang magbabalik. Hoy, busy ka? Pasensya na nakatulog ako. Kumain ka na ba? Na-miss mo ko? Because your silence didn't come from neediness. It came from self-control. Psychological explanation. When you're not bothered by silence, you show security, emotional maturity, confidence, masculine composure, independence. Ito yung pinaka-rare sa lalaki ngayon. Ito ang pinaka-nakaka-attract. Ang lalim ng dagat, hindi nagsasalita pero ramdam mo, psychological gravity. Para kang may pull, para kang may dating, para kang may presence na bumabalot sa babae kahit wala ka. Hindi ka naghahabol, pero hindi rin cold. Hindi ka needy, pero hindi rin distant. Hindi ka manipulative, pero may tactics ka. Hindi ka mayabang, pero may halaga ka. This is why pro guys are irresistible. Bigyan kita ng senaryo. May tatlong lalaki na gusto ang isang babae. Lalaki A. Mabait, laging available, always online, always ready. Lalaki B. Pamysterious pero manipulative, hot and cold, childish. Lalaki C. Pro guy. Kalmado. Hindi reactive. Hindi takot sa silence. Hindi clingy. May sariling life. May deep conversations. May presence kahit hindi madalas. Sino pipiliin? Lalaki C. The pro? Bakit? Kasi si lalaki A. Masyadong eager. Si lalaki B. Masyadong immature. Pero si lalaki C. Tamang timpla. He gives space, attraction, safety, masculine energy, emotional connection, psychological comfort, mystery, value. Ito ang hindi kayang tapatan ng ordinaryong lalaki. Kung gusto mong gumalaw tulad ng mga lalaking pro, hindi ito tungkol sa pagiging gwapo. Hindi ito tungkol sa pagiging mayaman. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect. At hindi ito tungkol sa pagiging suplado. Ito ay tungkol sa tamang timing, at tamang distansya, tamang presence, tamang confidence, tamang emotional control, at tamang depth, tamang direction, aring tamang behavior. Kapag natutunan mo ang siyam na galaw na to, hindi mo na kailangan maghabol, hindi mo na kailangan magpaka-martyr, hindi mo na kailangan magpa-flex, hindi mo na kailangan ipilit ang sarili. Hindi mo na kailangan magdoble text dahil ang babae mismo ang lalapit sa'yo, ang maghahanap sa'yo, ang mag-i-invest sa'yo, ang hindi ka bibitawan.